Init. Diba? Diba?
So magandang gabi sa lahat at patuloy tayo sa ating gawain para may sangyaw, may preach po natin ang Gospel of the Grace of God at maituro po ang tamang mga doktrina para sa atin ngayon sa panahon ng Dispensation of the Grace of God. Members of the Church, the Body of Christ, no? Kasi po alam naman natin na andito tayo ngayon sa Dispensation of the Grace of God na kung saan po ay may secret, yun yung mystery na inireveal po ng Panginoong Hesukristo kay Paul, at yung sikreto na po yan, tinatawag na mystery. Yan po ang mystery, the dispensation of the grace of God. At alam po natin na itong dispensation na ito, meron pong mga instruction na ibinigay kay Paul para po sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao na nakatira ngayon sa dispensation of the grace of God. Umpisa po sa Acts chapter 9 hanggang po ito sa rapture, pagdating po ng fullness of the Gentiles, At alam naman po natin na yung mga instruction na yon ay makikita lamang natin sa mga isinulat ni Paul, at yan po ang Romans to Philemon. At kung tayo po ay marunong lamang mag-rightly divide, ay wala pong confusion sa Bible. At dahil alam natin, pagbasa natin sa Bible, yung para sa atin at para po sa church na naitayo ni Jesus Christ diyan sa Matthew chapter 16 verse 18, ang tinatawag po na Messianic Church or the Church of the Little Flock, na later on doon na sa Acts ay tinawag din po sila na Church in Jerusalem. Yan po yung church na yon. At alam natin na ang nasave doon sa pag-preach ni Peter during sa Day of Pentecost na mga 3,000 souls na save ay doon po idinagdag sa church na yon. Dahil sa Acts chapter 2, wala pa po yung church, the body of Christ, no? At yan po ang pag-aaralan natin ngayon dahil meron pong mga tao na nagtuturo, no? Na yung church daw, the body of Christ, ay nag-umpisa mismo at the cross. Doon daw mismo, kaya yung paniniwala nila po na ang dispensation of the grace of God ay nag-umpisa pa mismo sa Acts chapter 1. Dispensation of the grace of God na po daw yon. Kaya nga yung belief nila na yung mga tao na doon, sila Peter, yung mga saved na kasama nila, doon pa sa itinayo ni Jesus Christ sa Matthew chapter 16 verse 18 na church, the church that was built upon the rock ay na tinatawag na Messianic Church or yung Little Flock at tinawag din na Church in Jerusalem, ay mga members na rin daw po ng body ni Christ, dahil nga daw doon po na-absorb sila dahil pumasok na nga daw po doon ang dispensation of the grace of God doon pa lamang sa Acts chapter 1. At yan po ang ating magiging subject ng pag-aaral natin ngayon, dahil hindi po totoo yun. Kaya nga naku-confuse sila kasi pag nangyari yon, pag totoo yon, edi nagkamali na yung Panginoon sa paggawa ng dalawang program na nagsisave siya ng mga tao para sa langit, at nagsisave din siya sa in time past ng mga tao na mag-i-inherit ng kanyang earthly kingdom na pangunguluhan, paghaharian po na kanyang anak na si Jesus Christ, at saka din doon po sa langit na si Jesus Christ ang magiging head doon sa kanyang kingdom sa langit. Kaya nga po iminimungkahi ko na huwag na po tayong makinig sa mga turong yun, no? Kaya yung title nga ng ating study ngayon is reasons why we should not listen to moderate dispensationalists, no? Yan kasi sila hindi naman siguro masama tawagin natin sila na moderate dispensationalist, kasi po sila din po yung naglagay ng pangalan nila, no? At meron tayong mga reasons na ating pag-uusapan mamaya kung bakit po na hindi na tayo dapat maniwala pa sa kanila, no?
at hindi na tayo dapat pang makinig sa mga taong ito dahil alam ko naman na kung mga totoong RD, mid-acts, dispensationalist, no? Mid-acts 9 dispensationalist, right divider, ay hindi na po maliligaw sa kanilang mga turo dahil grounded na po tayo. Yung ikinalulungkot ko lang po ay doon po sa iba na kayang-kaya pa nilang ililigaw ng mga magagandang pananalita dahil sa kanilang eloquence, sa kanilang mga flowery words, at sa kanilang mga tawag nito, yung mga makumbinsing pananalita, ano, at mga reasoning nila na kung minsan napakagulo pakinggan ng mga verses na isinusupport para lamang lagyan ng mga support ang kanilang mga arguments or kanilang mga claims, no? Kaya huwag na po tayong sayang na ating panahon sa pakikinig sa kanila, no? Lalo na doon sa mga, kasi wala naman talaga silang ma-offer na bago. Dahil alam naman natin po na ito po sila ay mga nanggagaling lamang sa isang sikta at umalis doon at for some many reasons, ano. Okay? At mamaya isa-isahin po natin kung bakit na hindi na po tayo dapat makinig sa kanila. Okay? At patinab din po sa mga Baptist, no? Kasi alam naman natin na pari-pareho lang yung turo nila at meron lang isa lang talaga yung napaiba, no? O dalawa yata yung napaiba sa kanila. At mamaya sasabihin ko yung kung ano ang kaibahan ng Baptist at ito mga moderate dispensationalist na mga ito. Okay? But before that, I would like to thank you, no, sa mga kasama natin na nandito ngayon, nagjo-join sa ating live streaming sa Facebook, sa mga kapatid na nasa abroad, sa mga kapatid na dito at dito din lang sa Pilipinas, ano. Thank you sa inyo pag-join sa ating broadcast ngayong gabi at nawa po ay nasa magandang kalagayan po tayong lahat. At bago po ako umpisa, ito po yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church at andito po tayo sa 7040 7th Street, Lawan Village, Balantang, Haro, Iloilo City. Yan po ang ating base, ano. At tayo po ay ito po yung church na nagpipreach na ang isang gospel, the only gospel that can save a soul in this dispensation of the grace of God. No? At yung gospel na yan yung tinuturo ng ating Apostol Paul, ang apostol ng mga Gentiles. At dapat po talaga natin malaman ito, ang gospel na ito, dahil kahit na anong dami pang gospel yung pinaniwalaan mo, na galing dyan sa Matthew, Mark, Luke, and John, kahit pa doon sa Revelation, kahit pa diyan sa Hebrews, up to Revelation ng mga gospel, marami din kasi mga good news dyan, no? Hindi talaga makakaligtas sa yan, kasi ito yun, ang gospel na makakaligtas lamang ngayon, at yan ay tinatawag na gospel of the grace of God, dyan sa Acts chapter 20 verse 24, at yan din po ang tinawag na gospel ni Apostol Paul, Romans chapter 2 verse 16, yan din po yung gospel na tinawag na kanya ni Jesus Christ, Romans chapter 1 verse 16, at ipinaliwanag po yan ni Paul kung ano po yung gospel na yan, at yan po ay andiyan po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, na si Jesus Christ po ay namatay, bayad po ng ating mga kasalanan, at siya po ay inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw upang tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Yan lang po ang tanging gospel na makakaligtas ngayon, no? Sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. Kaya po, kung hindi pa kayo nakasisiguro na inyong kaligtasan, wala po kayong dapat gawin upang dagdagan po ang gospel na yan, kundi inyo po lamang pananampalatayahan na si Jesus Christ died for your sins according to the scriptures. He was buried and rose again the third day according to the scriptures. Yan lang po.
So, bago po tayo mag-umpisa ng ating study ngayon, ay mag-pray po na tayo muna bago tayo mag-umpisa. Ama na banal, nagpapasalamat po kami muli sa iyong binigay na opportunity na kung saan po makapag-aral kami ng iyong salita. At alam po namin na masilan po itong topic na ito na i-discuss sa ngayon. Ngunit alam po namin na kailangan dahil po kung hindi po ito ma-correct ay marami pong mga kaluluwa ang malilid sa hindi tamang pagturo po at lalo na po pagsunod sa mga maling doktrina at lalo na po sa gospel dahil alam po namin na kahit anong tama ng ibang doktrina, kung yung pundasyon mismo ay mali, ay meron pong delikado at nakakatakot po dahil hindi po mag-fit ang mga material na ilalagay namin sa pundasyon na yan, siguradong matutumba lamang. Kaya nga po dapat makorek at dapat maitama kung ano man po ang maling mga itinuturo sa social media naming mga kaibigan at sana po magiging maliwanag po ang iyong mga salita sa ngayong gabi na ito naming mapag-aralan at maka-lead po sa amin sa tamang understanding po ng iyong mga salita. At amin pong pinagbabahala po sa inyo at humihingi po kami ng tulong na nawa po'y maituro po ng tama ang iyong mga salita at makarating po at alam po namin na hindi ito maging kawang kung saan man ito makakarating. We pray in Jesus' name. Amen. So nasabi ko na po yung topic natin, yung pag-aaralan natin, yung mga ginagamit at gusto po natin i-debunk yung mga pagtuturo na yung church, na yung dispensation of the grace of God ay nag-umpisa mismo doon sa Acts chapter 1, no? Dahil alam naman natin po na hindi yon ang tama at ginagawa lamang nila po yon upang ma-justify yung kanilang turo na yung mga tao andid yan sa Acts, sila Peter at kanyang mga kasama na naligtas dyan ay kasama din daw sa body ni Christ, the church of this dispensation of the grace of God. At alam po natin hindi yun pwede dahil nga po yung church po nila ni Peter na kung saan na idagdag yung mga naligtas dyan sa Acts chapter 1 hanggang 7 po ay alam naman natin na yun po ang Messianic Church, yung church na itinayo ni Jesus Christ dyan po sa Matthew chapter 16 verse 18. At alam naman po natin na yung church na yan, ang promise sa kanila na inheritance ay yung earthly kingdom ni Jesus Christ on this earth, no? Kaya tinawag na earthly kingdom kasi dito nga sa earth maghahari si Jesus Christ. At yan po yung kanilang inheritance. So unang-una, bakit po tayo hindi na kailangan makinig sa mga teachings ng mga moderate dispensationalists? Unang-una po ay bago itong teaching na ito sa Pilipinas. Dito lang po madinig yung grupo na yan na moderate dispensationalist at hindi po natin yan madidinig sa ibang panig ng mundo. Wala kang madidinig na mayroong moderate dispensationalist unang-una sa Bible. Wala kang madidinig na mayroong moderate dispensationalist sa kahit saan mang panig ng mundo. Wala pa. Nanonood din tayo sa mga social media, nag-research tayo ng ganong pangalan. Wala pa tayong madinig. At dito lang po ako nakadinig niyan sa Pilipinas. Ibig sabihin, bago po yan. Ang grupo na yan, bago yan. At ibig sabihin, kahit na matatagal na sila mga Baptist, no? Bago sila sa isang bagay na ito, na sa ganitong turo, kaya kahit na matagal silang nagtuturo, ay may tuturing pa rin natin silang bago pa. Kaya may warning naman yung Bible sa isang tao, no, or group na bago pa lamang na magtuturo. Nakakatakot yun. May warning dyan sa Bible at titingnan po natin mamaya.
So, itong teaching na to ay dito lang po natin madidinig sa Pilipinas at sila lang po yung tumatawag sa sarili nila na moderate dispensationalist. Ewan ko kung meron pang turo niyan na iba, hindi ko alam. Hindi naman kasi makikita sa Bible, kaya pag hindi makita sa Bible, ibig sabihin tao lamang yung naglagay ng pangalan na yan. Hindi nang kagaya sa atin sa Mid-Acts na meron talagang nangyari dyan sa Acts chapter 9. Kaya dyan po tayo kumukuha ng ating pangalan at it can be supported by Bible, ano? Na yung nangyari dyan, yung changes na nangyari dyan sa Mid-Acts. Sa Acts chapter 9, kaya tinawag na Mid-Acts 9, no? So, pero ito pong grupo na ito, sila mismo naglalagay ng moderate, dispensationalist, meron pa silang, hindi ko na nga inalampay, pero nai-message sa akin minsan yan ng isang mga leader nila, moderate dispensationalist, meron pa silang hyper, meron pang dispensationalist, meron pang hyper, meron pang ultra, meron pang mga ano dyan. Sila lang naglalagay ng mga pangalan na yan kasi kahit anong tingin mo sa Bible, wala ka naman makikita, no? Hindi kagaya ng mga church na nabanggit sa Bible, nandyan talaga yan sa Bible, kagaya ng church in the wilderness. Church na sinasabi nating Messianic Church, andid yan sa Matthew chapter 16 verse 18. Yung church in the wilderness andyan sa Acts chapter 7 verse 38, no? Andid yan yun, makita mo yung mga verses na yan. Ang church, the body of Christ, makikita mo rin sa masabi nitong Ephesians chapter 1 verse 22 to 23. Andyan yung mga verses na nagsusupport na yan. Ngunit wala kang makikitang moderate dispensationalist, wala kang makikitang group, no, na nagtuturo ng ganon, na sila lang nagpapangalan. Okay, ibig sabihin, bagong teaching yan at nakakatakot yung mga bagong teaching. Dahil may warning yung Biblia sa mga bagong nagtuturo, bagong uri ng teaching at mga bagong nagtuturo. Okay, so titingnan natin yung warning dyan sa Biblia. Titingnan tayo doon sa Office of the Bishop, kasi yan po kasi ngayon yung opisina na itinuturo ng Biblia na dapat magiging opisina ng mga nagtuturo sa dispensation of the grace of God after nung matapos ang pagbigay ng Panginoong Jesus Christ ng mga apostol, pastors, evangelists at saka prophets sa dispensation of the grace of God. Nung matapos po yon, nung hindi na siya nagdadagdag, nag-iwan po siya ng instruction kay Apostol Paul na yung magiging opisina sa ngayon na magtuturo ng mag-edify sa body ni Christ, no, bago mamatay si Apostol Paul, iniwan niya kay Timothy at yan yung office of the bishop. At itong office na ito ay hindi mag-a-appoint ang Panginoon, no? Hindi, nobody can claim na i-appoint siya ng Panginoon sa opisina na yan, kundi i-desire po ito ng isang taong magtuturo at magli-lead ng local church, ang mag-i-edify ng isang local church. Sa pamamaraan po ng pag-teach doon. Kaya po, mali po yung sinasabi ng mga moderate dispensationalists na tayo daw po ng mga mid-acts ay hindi po tayo daw interesado at wala daw po tayong local church. No? Mali yun. Kasi andyan yung office of the bishop at ang office ng bishop is to edify the local church. Kaya meron pa rin po tayong local church. Nag-iipon pa rin po tayo sa isang lugar upang doon po ang nagli-lead na isang bishop ay magtuturo sa atin upang po tayo ay ma-edify lahat na members sa isang local church. Kaya mali yung sabi nila, huwag na kayo doon sa mga mid-acts kasi hindi yan sila naniniwala na mayroon pang local church. Mali yung turo na yon. Yan yung pagsisira lamang sa atin, pero hindi tayo against doon dahil alam natin na mayroong opisina ang bishop dahil mayroon ngang mga members ng local church na dapat
pagtuturuan ng isang bishop. No? Kaya mali yung sabi nila, kanila lang yon para matakot o lumayo yung mga ibang tao na gusto mag-church. Ano? No, we are not against church, local church. At alam natin merong leader dyan at yan yung bishop. Yung hindi maganda, yung interesado nga kayo sa local church pero yung ginagamit nyo na title sa pagtuturo ay hindi biblical. Dahil gumagamit pa rin kayo ng pastor, gumagamit pa rin kayo ng apostol, gumagamit ng prophet, gumagamit ng evangelist. Yan yung hindi tama na pagtuturo sa isang local church. Kasi wala na nga yung mga title na yan. Bakit nga ba sinabi pa ni Apostol Paul ang tungkol sa bishop kung okay pa yung mga opisina ng mga apostles na yun, ng mga pastors na yun, ng mga evangelist na yun? Bakit nga ba nung malapit na mamatay sa Apostol Paul at sinulat niya itong Book of Timothy, bakit yan yung ihinabilin niya yung office of the bishop kung meron pa yung mga pastors? Diba? Kaso nga lang, takot yung mga pastors dito na ito yung gamitin nila kasi baka hindi sila ma-qualify dahil nga mahirap yung qualification. Okay? Kaya takot sila dito. Ipipilit pa rin nila yung pastor. So ngayon, punta tayo doon. Bakit huwag na tayong maniwala at makinig sa mga moderate dispensationalists, lalo na rin sa mga Baptist kasi at iba pa ang mga denomination kasi pareho lang naman yung tinuturo nila halos. Dahil nga itong teaching na ito ng mga moderate, bago, kaya kahit na matagal na silang Baptist at matagal na rin silang pastor, bago ang tinuturo na doktrina at bago rin sila sa ganitong pagtuturo. At tingnan natin yung warning dito pag nagtuturo ka, pag isa kang bishop na magtuturo. Sabi dito, 1 Timothy chapter 3 verse 6, sabi dito, not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into condemnation of the devil. So, delikado pala itong bago na pagtuturo kasi ang Bible, ang canon, ang Word of God, matagal nang andito ito sa atin. Kaya ang dapat ituturo, kung ano lang yung turo na andito, hindi yung may lalabas na bagong turo. Diba? Kaya tingnan nyo yung Iglesia ni Cristo, nakakatakot, diba? Kasi dito lang yung turo na yan. Dito na umpisa sa Pilipinas, dapat yung umpisa talaga sa Bible. Doon talaga manggagaling kung ano yung turo sa Bible, dapat yun na ang ituturo natin. Kaya tayo mga mid-acts, kung na yung naituro sa Bible, yun na yung turo natin. Matagal ng turo itong tinuturo natin since it was taught by Apostle Paul to rightly divide. Kasi yung pagra-rightly divide ay hindi bagong turo yan. Noon pa yan, nung matapos itong canon, ang na-fulfill ni Apostle Paul ang pagsulat ng 13 epistles, Romans to Philemon, ang instruction to rightly divide ay andidyan na. Kaya hindi bago yan ang pag-rightly divide. Okay? Ang pag-moderate dispensationalist, bagong-bago yan madidinig. Pero yung pag-rightly divide, andyan na yan sa Bible. 2 Corinthians chapter 2, verse 15. Bakit na i-rightly divide? Kasi, bakit yung instruction na i-rightly divide yung Bible, nung pagkatapos lamang ni Apostol sulat ng Romans to Philemon? Kasi nga, kung wala yung sulat ni Apostol Paul, Romans to Philemon, wala ka namang ira-rightly divide. Bakit? Jewish lahat yung teaching dyan. From Genesis, up to Acts, up to Hebrews, up to Revelation, puro Jewish yan. Kaya kung wala yung writings ni Apostol Paul, yung kanyang 13 epistles, there's nothing to be rightly divided. Kaya nga, dyan lang ang instruction kay Apostol Paul. Kasi nung ilagay na yung kanyang mga isinulat sa canon, sa Bible, there is a need for the Bible to be rightly divided kasi merong instruction para sa Israel at merong instruction para sa
dispensation of the grace of God. Yan yung tamang pag-rightly divide. So, hindi yung imimix. Tingnan mo ang ginagawa nito mga moderate dispensationalists. Imimix. Kahit na yung instruction sa Israel, imimix dito sa dispensation of the grace of God. And that is very dangerous. Because God was very distinct when it comes to His prophetic program and His mystery program. Hindi niya gusto na imimix yung mga instruction dito sa dalawang program, sa dalawang kanyang program. No? So yun, bagong teaching, bagong mag-aaral, sabi dito, but sabi ng Biblia, yung magtuturo ng mga turo na, kasi hindi na dapat baguhin ang turo, umpisa pa kay Apostol Paul eh. Yung magtuturo lamang ay hindi baguhan. Igaling sa baptisto. Nagpunta sa ganitong turo, ibig sabihin baguhan ito. Kaya may warning ang salita ng Panginoon. Ingat tayo dito sa mga bagong turo at mga bagong nagtuturo kahit ano pang tagal nila mag-aral ng Bible. Dahil bagong pagtuturo, bagong nagtuturo. So, may warning yung Biblia. Not a novice. Ano yung novice? Na hindi baguhan. Lest, ano yung danger? Lest being lifted up with pride. Kaya tingnan mo yung mukha nung nagtuturo nito. Para talagang punong-puno ng pride kung magsalita. Kala mong tiyak na tama. Mali naman. Imimix naman. O, di ba? Kala mo talagang very convinced siya na tama. No? Pero ang nakikinig, hindi naman makukumbinsi. Yung mga nagpaparot sa kanya, nakukumbinsi niya. Pero yung talagang RD, hindi mo makukumbinsi. O, tingnan mo. Di ba? So, sabi niya dito, with pride, be less, kasi yung baguhan sa mga bagong aral, mga bagong turo, talagang umaalsa yung pride nila kasi sisikat sila eh. Kasi sabi nila, kaming nag-initiate niyan, kami nag-umpisa niyan. Kaya, fame hungry, yung labas dito. Gustong sumikat. Tsaka dito, with pride, he fall into condemnation of the devil. Ito yung labas niyan. Fall into condemnation of the devil because of pride. Kaya tingnan mo, kung magsalita, kala mo, tsak na tsak. Mali-mali naman yung mga verse na sinusupport. Tingnan mo. So, yan po ang number 1 na reason na huwag na kayong makinig. Pangalawa, Baptist origin. Galing din lang naman ito sila sa Baptist. Diba? Alam mo, kaya yung mga grupo ng Baptist, galit na galit sa kanila ngayon, mga Baptist separatists or those nagsiver sa grupo ng Baptist, ito sila. Kaya Baptist origin pa rin. Kaya halos wala namang kaibahan, nothing na may i-offer na bago talaga dahil Baptist naman talaga ang pinanggalingan. Meron lang sila dalawang turo na nagkaiba sa Baptist. At alam ko kung ano yon. Hindi sila nagtatight. Okay, tama yon. Kasi in this dispensation of the grace of God, no, the body of Christ is not under the law. No? Kaya tithing is under the law. It was given by God. It was only commanded by God to Israel, to the Jewish people, to the seed of Abraham, Isaac, and Jacob, to the 12 tribes of Israel. Yun lang po inutusan mag-tithes, magbigay ng 10%. At saka po yung tithe na yan ay produce of the land of promise, the land of Canaan. Pagka yung tanim mo galing sa lupa sa Pilipinas, hindi pwede ibigay yung tent doon. Bakit? Hindi pwede yun. Kasi yun lang utos ng Panginoon. Basahin nyo sa Leviticus chapter 27. Di ba? Verse 30. Yun lang yung utos ng Panginoon. Galing sa tanim nila sa land of promise. Ang magtatanim, ang mga Hudiyo, mga Diyo, pagdating na nila doon sa
lupa na ibinigay sa kanila. Okay? At yung pwede lang tumanggap ng tenth, yung Levites, hindi yung mga pastor. Kaya tama sila dyan sa turo na yan. Yung pangalawang kaibahan lang nila sa Baptist, no? Ay yung sabi nila, at ito mali pa ito. Yung sabi nila na yung church, the body of Christ, no? Ay halos wala palang kaibahan dahil Baptist ganun din eh. Di ba? Ganun din ang Baptist. Doon din daw, galing pa nga kay John the Baptist, yung church daw, yung sa Baptist, na sumobra nga yung Baptist, umatras pa talaga, doon daw galing kay John the Baptist. At alam ko na divided yung mga Baptist dyan. Meron namang galing dito, meron naman sa Acts 2. Kaya tingnan mo yung mga Baptist na yan. So, ngayon, mali din yung turo na yon. Yung kanila lang, ang kaibahan nila, yung Baptist, galing kay John the Baptist. Ang iba galing Acts 2. Yung sa kanila naman, galing sa Acts at galing din sa at the cross. Doon daw nang galing mismo, doon na umpisa ang body ni Christ. Yan yung turo nito mga moderate na ito. Okay? So, kaya nga, yung turo nila na yung Acts 1 ay dispensation of the grace of God na yon. Kasi nga daw, pag hindi daw yung dispensation of the grace of God na tinatawag nila na gap, nabawasan na daw yung tribulation period ng 1 year, kung dito pa nag-umpisa sa Acts 7 ang pagka-fall ng Israel at doon nag-umpisa ang dispensation of the grace of God. Nabawasan na raw ng 1 year ang tribulation period. Mali yun. So, explain ko mamaya kung mali. Bakit mali? Okay? So, ito. Yan yung second reason bakit hindi tayo dapat makinig dito. Baptist in origin. Wala namang inang iba. Nagbabaptism, nagwo-water baptism. Okay? Nanghihingi din yata ng first fruit. Kasi tithes lang naman wala. Kung ano-ano pa mga giving, siguro mission offering. No? So, parang wala nga yung pinagbago. So, pangatlo, bakit hindi tayo makinig sa kanila? Because of faulty doctrinal foundation. Mali nga yung foundation. Kasi yung pag-start ng kung saan nag-start ang iyong church na itinuturo, yan yung foundation. So, ibig sabihin, yung foundation ng church nila, doon sa at the cross, wala namang itinayong church doon sa cross. Alam naman natin na ang church itinayo doon sa wilderness. Acts chapter 7 verse 38. Ang isang church ay itinayo sa Matthew chapter 16 verse 18. Ang foundation is the rock, and no other than Jesus Christ. Then, ang isang church na makita natin ay the church, the body of Christ, na yung foundation ay si Apostol Paul yung nag-lay down ng foundation. Kaya, kung ang church nila, doon nag-umpisa sa cross, walang itinayong church dyan na makikita mo. Walang church na itinayo dyan. Nung mamatay si Kristo doon sa Calvary, walang church na itinayo. Kaya, iwan ko kung saan sila kumuha ng turo na diyan daw nag-start ang church, the body of Christ. Kaya kung diyan, walang pundasyon yan dahil walang itinayong church. There are only 3 churches in the Bible. The church in the wilderness, mababasa, yan yung assembly of Jewish people and Gentile people na sumama kay Moses na lumabas doon sa Egypt. Hindi naman lahat Jewish kasi yun eh. Meron namang sumama na naniniwala na mayroong God ang Israel, sumama din kay Moses at naging citizen sila ng nation na yon na lumabas galing sa Egypt na firstborn sa Egypt na nation ang Israel. Okay? Yan yung church sa wilderness. Yung pangalawang church ay itinayo ni Kristo mismo. Ang foundation is the rock himself, Jesus Christ, in Matthew 16 verse 18. Yan yung paulang church makita mo sa Bible. Then pangatlo yung church, the body of Christ, sa
dito itinayo ang pundasyon, nag-lay down ng pundasyon na si Apostol Paul. Kaya hindi pwede na dito sa church, at the cross mag-umpisa, wala kang may makitang church na itinayo dyan during crucifixion ni Jesus Christ. Ang ginawa dyan ni Jesus Christ ay binayaran niya yung mga kasalanan ng mga na-save na tao doon sa church sa wilderness, kag sa church dito sa Messianic Church during the time. At binayaran din niya ang mga kasalanan ng ma-save sa church, the body of Christ. Ngunit yung effectivity niyan ng pakasbayad dyan, nung ipinagtapat na niya kay Apostol Paul ang dispensation of the grace of God, doon pa lamang nag-umpisa. Yon. Makita natin yung mga distinction ng tatlong churches na yan. Walang itinayong church dyan at the cross. San verse na mayroong itinayo dyan? Meron ba? Wala. Guni-guni lang yan. Napuno na ng pride. Kasi nga, bagong turo yan. Bago rin ang nagtuturo. Very prideful. Ayaw nang tumanggap ng dating turo sa Bible. Gagawa ng bagong turo para lamang sumikat. Kasi alam nyo, ganito yan eh. Bakit sila naghiwalay sa Baptist? Dahil nga itong mga fame-hungry na mga moderate dispensationalists, hindi na po sila sisikat sa Baptist circle. Bakit? Ang dami na pong sikat dyan. Merong sikat sa Congress. Dati sa Congress. Baptist yun. Merong sikat sa Cagayan de Oro. Nakulong pa ngayon yon. Alam nyo bang nakulong yon? Dahil merong murder case. Merong sikat doon sa Iligan. Merong sikat sa Manapla. Merong sikat sa Cebu. Kaya wala na silang lugar para sumikat. Merong sikat sa Makati. Merong sikat sa Pasay. Merong sikat sa San Pedro Laguna. Kaya wala na silang lugar para sumikat pa. Kaya gumawa sila nitong grupo na ito upang sumikat din sila kasi sila nga nag-umpisa. Kahit na mali-mali na yung turo, gumawa ng bagong turo na sabi sa Bible, nakakatakot yan. Mag-ingat tayo dyan. At yung maling turo na yan, na yung church daw, the body of Christ, nag-umpisa pa sa cross. Wala namang ginawang church yan. Alam nyo ba kung saan itinayo ang pundasyon ng church, the body of Christ? Si Paul ang nagtayo niyan. Mamaya ibigay ko sa inyo. Ito. Yung una, iwan ko lang kung matapos natin to, kasi medyo mahaba to. Yung unang argumento nila, bakit daw yung church, the body of Christ, nag-umpisa mismo at the cross, at ang dispensation of the grace of God nag-umpisa mismo sa Acts chapter 1, pagkatapos ni Jesus Christ mamatay at nabanhaw, nabuhay muli at umakyat sa langit, dahil doon sa prophecy sa Daniel chapter 9 verse 27 up to 24 up to 27, yung tinatawag na 70th week ni Daniel. Okay? So, yung 70th week ni Daniel, tama yung pagka-explain nila na galing doon sa order ni Artaxerxes, King Artaxerxes, na pinayagan yung mga Jewish people na i-rebuild ang Jerusalem at ng wall sa Jerusalem, ay doon po mag-umpisa ang order ng completion ng 70th week, or tinatawag natin 490 years. Okay? From the order na umpisa sila sa pag-rebuild sa temple, that was 457 BC. At hanggang sa completion noon, ay meron silang 29 weeks. Then merong 62 weeks. Ang total po niyan is
69 weeks yung total at meron pang isa na naiwan, yan yung 1 week na naiwan na naka-allocate sa tribulation period. So, kaya tama yon, naniwala ko, tama yung pagka-explain nila dahil alam ko rin yon at na-fulfill na yung 69 weeks na yan. At yung pag-fulfill ng 69 weeks is umpisa noong na-cut off ang Messiah. At kailan na-cut off yung Messiah? Nung si Jesus Christ ay namatay sa cross, doon po siya na-cut off. Ibig sabihin, doon niya dinatapos yung 69th week. So, yung sabi nila, kung dahil nga yung susunod na event na mangyayari is tribulation period, ang susunod dapat doon, tribulation period, pagka-cut off. Ikaso nga, dahil nga daw ang dispensation of the grace of God ay naipasok, na-interrupt yung pag-implement ng tribulation period, kaya nga sabi nila, ang dispensation of the grace of God, ang body ni Christ daw, doon mismo nag-umpisa sa pag-akyat ni Jesus Christ. Diyan sa chapter 1 ng Acts. Mali po yun. Bakit? Hindi po kasi nila nakita na mayroong 1 year extension bago mag-umpisa ang dispensation of the grace of God. Yan pong hindi nila naintindihan. Yung 1 week extension. Ito po yon, ang 1 week extension. Sabi dito, sa Luke chapter 13. Luke chapter 13, sabi sa parable of the fig tree. Sabi dito, verse 6. And he said, and he spake unto this parable, a certain man had a fig tree, Israel, planted in his vineyard. Ang kanyang vineyard is the land of Canaan. Okay? He came and sought fruit thereon and found none. Okay? Pumunta si Jesus Christ to find fruit. What is that fruit? Fruit worthy of the kingdom. Kasi nga, ibibigay na sa kanila yung kingdom. Fruit worthy to receive the kingdom. Verse 7. Then said he unto the dresser of the vineyard, behold, these 3 years I come seeking fruit in this fig tree. How many years ang ministry ni Jesus Christ to the Jewish people? When he was sent by the Father to minister the Jewish people, 3 years. So 3 years siyang naghahanap ng fruit upang ibigay na yung kingdom sa kanila na promise ng Panginoon sa kay Abraham, sa Jewish people, sa nation Israel. But sabi niya, there's none. They are not worthy to receive the kingdom. Okay? Then, sabi niya, I find none. Sabi niya, cut it down. The dresser, God the Father, told Jesus Christ, cut it down. Anong ibig sabihin nun? Putulin na. Tumbahin na. Why convert it the ground? Sabad-sabad lang na sa ground. Ngunit, may sinabi si Jesus Christ. And he answering and said unto him, sinabi niya sa God the Father, sabi ni Jesus Christ, Lord, let it alone this year also. Ano yung sabi? Let it alone this year also. Jesus Christ asked for an extension, 1 year extension before he will cut off Israel, the fig tree. Mahirap ba intindihin nyo? Di naman, Mahirap kung ayaw mo intindihin kasi talagang tatayuan mo yung doktrina mo na ang Acts 1 is dispensation of the grace of God na. Okay? Ibaliwalain mo to. Pero kinukontra mo yung Panginoon. Si Jesus Christ mismo nagsabi, let it alone this year. Meaning, ang 3 years niya na ministry na dapat putulin na ang Israel kasi wala ngang bunga, hindi nga karapat-dapat na tumanggap ng kingdom na promise sa kanila,
putulin na dapat. Pero sabi niya, let it alone this year. I will dig a hole around it and will put a fertilizer, dung, around it, that it might bear fruit. Okay? If it will bear fruit, well, very well. But if not, cut it down. So, kaya nga, yung 3 years na ministry ni Jesus Christ, dapat i-cut off na yung Israel at mag-uumpisa na yung tribulation period. Hindi nakaumpisa yung tribulation period, hindi rin pwede mag-umpisa dyan ang dispensation of the grace of God. Bakit? Meron pa ngang extension na 1 year na hiningi si Jesus Christ. Kaya yung Acts 1 hanggang Acts chapter 7 is 1 year. Yan yung 1 year na extension. Tingnan mo, anong ginawa dyan ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang mga apostols? Tingnan mo. Acts chapter 1. Acts chapter 1. Yung turo dito, wala pang turo sa mystery program. Wala ang turo dito na turo ni Apostol Paul. Wala. Kasi yung Romans o Philemon, hindi pa nga nasusulat. Hindi pa nga nag-umpisa. Si Apostol Paul nga, kalaban pa ni Jesus Christ dito eh. Diba? Tingnan mo, Acts chapter 1, verse 3. To whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and what? Speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Ano yung tinuturo ni Jesus Christ sa kanila? Pertaining to the kingdom of God na promise kay Abraham. Na promise kay Isaac, kay Jacob, kay Moses, kay David. Kingdom of God, the earthly kingdom na promise sa kanila. Yun pa rin yung tinuturo ni Jesus Christ sa kanila. Kaya nga, sabi nila, kaya nga, atat na rin yung mga kingdom believers. Ang grupo ni Peter. Kaya nga, tingnan mo, maging judge ka sa kingdom ni Jesus Christ. Uupo ka together with Jesus Christ as judge. Yung 12 apostles, kaya atat na rin sila. Pasensya na sa word na gamit ko. Medyo kanto pang street na word yan, atat na atat. Pero yun yung talaga. Medyo sabik na sila ni Peter at kanyang mga kasama na uupo na. Kaya tanong nila, Lord, ito na ba yung panahon para i-restore mo yung kingdom? Kasi nga maghahari sila, uupo sila bilang judge, tatalunin pa nila yung 70 members ng council ng Israel, ng Sanhedrin. Sila na magja-judge. Ngunit, ito yung tanong nila, verse 6, when they therefore will come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Bakit? Anong sagot ni Jesus Christ sa kanila? And he said unto them, it is not for you to know the times or the season which the Father hath put in his own power. Itong verse na to, ginagawang issue ito ng mga moderate. Lato na yung mga Baptist. Ginagawa nila issue ito. Tingnan mo, hindi na raw sinabi ni Jesus Christ. Maliwanag naman dito. Nga, walang nakakaalam, ang Ama lang nakakaalam kung kailan i-restore sa kanila. Kaya nga, dahil nga hindi nga ito masabi ni Jesus Christ dito dahil nga hindi pa nga siya nakakita ng fruit na pwede ibagay yung kingdom. Naghihintay pa siya ng 1 year extension na aabunuhan yung Israel.
Ha? Kaya nga may 1 year extension pa eh. O baka doon sila mag-receive ng kanilang Misaya, maniwala sa kanilang Misaya. Paano masabi? Kasi ginagawang issue, tingnan nyo, hindi nga sinabi ni Jesus Christ, kasi nga dispensation of the grace of God na yan. Ano? Kingdom ang pinag-usapan, earthly kingdom tong pinag-usapan nila, sabihin nyo, mystery program na ito, dispensation of the grace of God na? Hindi. Bakit? Tingnan mo. Ang dispensation of the grace of God has nothing to do with prophetic program. Dito, sa Acts chapter 2, anong nangyari? Anong nangyari dito sa Acts chapter 2? Ha? Sabi dito ni Peter, noong tinanong siya bakit siya nag-speak in tongue, sabi ni Peter, Acts chapter 2 verse 17, and it shall come to pass in the last days, said God, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see vision, and your old men shall see dreams. Ano ito? Sabi niya, verse 16, but this is that which was spoken by the prophet Joel. Kita mo? Anong nangyayari dito? Fulfillment of the prophecy of the prophet Joel in chapter 2, verse 28. So, mystery na bang nangyayari dito? Dispensation of the grace na ba ito? Ang Acts chapter 1 up to 7? Hindi. Ang nangyayari dito, prophetic program pa rin para sa Israel. Remember, mystery is a secret. It has nothing to do with the prophecy program of God to Israel. So, dito sa Acts chapter 1 up to Acts chapter 7, ang pinofulfill is yung pag-abono, paglagay ng fertilizer sa Israel, sa fig tree, sa loob ng 1 year extension. Kaya ano ang preaching dito? Walang kaibahan sa pinipreach nila doon sa Matthew, Mark, Luke, and John. Tingnan mo. Anong kaligtasan dito? Death, burial, and resurrection ba ang kaligtasan dito? Hindi. Kasi pag umpisa ng dispensation of the grace of God, ang kaligtasan ay sa pamamagitan na ng death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Pananampalataya doon. Dito, yung kaligtasan dito ay hindi death, burial, kundi maniwala pa rin sa pangalan ni Jesucristo. Ano yung teaching ni Jesus Christ sa Matthew, Mark, Luke, and John? Na maniwala sa Kanya na siya na yung Misaya. Tingnan mo, John chapter 8. John chapter 8 verse 24. Ano sabi ni Jesus Christ? John 8:24. Sabi niya, I said therefore unto you, that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Tingnan nyo, anong kaligtasan dito? Maniwala sila na siya na ang Misaya, ang Son of God. Anong turo ni Peter doon? Sa Acts, death, burial, and resurrection ba? Para maligtas? Hindi. Tingnan mo. Acts chapter 2 verse 36. Pagkatapos ni Peter turo sa mga Hudiyo na si Jesus Christ na inyong pinatay ay nabuhay, sabi ni Peter, verse 36, therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made the same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. Kanino sila maniniwala? Kay Jesus Christ, na siya ang ginawa na Lord and Christ. He is the Christ.
Hindi sila maniniwala dito sa death, burial, and resurrection para maligtas, kundi maniniwala sila kay Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Kaya tingnan mo, Acts chapter 3, verse 3, nung doon sa beautiful gate, pagpunta nila ni Peter at ni John doon sa temple, nadaanin nila yung lumpo mula pa ng pagkabata, mula pa ng sanggol, nakaupo palagi dyan sa beautiful gate, naghihingi ng limos, nadaanan ni Peter at ni John. Anong sabi ni Peter? Who seeing Peter and John about to go the temple as alms? Humihingi siya ng abuloy. Verse 4. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us. And he gave heed unto them, expecting to receive something from them. Verse 6. Then Peter said, Silver and gold have I none. Listen. But such as I have, give I thee. Ano daw? In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Bakit in the name of Jesus Christ? So that the Jewish nation will see that this guy was healed because of the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ, so that they will believe in the name of the Lord Jesus Christ. Yan ang salvation dito, hindi death, burial, and resurrection. Kaya po, ito ay hindi pa dispensation of the grace of God, but extension, 1 year, grace period na ibinigay ng Panginoon based doon sa prayer ni Jesus Christ sa Luke chapter 13 verse 6 to 7. Nakita na natin? Tingnan mo. Verse 16. Acts chapter 3 verse 16. Anong sabi dito ni Peter? Acts 3 verse 16. And his name. Sinong name? In the name of Jesus Christ. Through faith in His name, had made this man strong, whom you see and know. Yea, the faith which is by Him hath given Him perfect soundness in the presence of you all. Bakit gumaling yon? Because of faith in His name. In the name of Jesus Christ. That is the salvation in these chapters from chapter 1 to Acts chapter 7. In the name of Jesus Christ. Not the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya nga, ito ay hindi pa dispensation of the grace of God, kundi extension ng prophetic program. Hindi din ito bawas sa tribulation period na sinasabi nila, kasi tinatawanan nila tayo na mid-Acts. Kasi daw, kung hindi pa ito dispensation of the grace of God, ang Acts chapter 1 up to 7, inabawasan na daw natin ng 1 year yung tribulation period. Ano ba naman yan? Turo na yan. Kaya nga delikado itong mga bagong doktrina no? Masyadong prideful na. Babaguhin na yung salita ng Panginoon, ayaw na maniwala. Ngayon, yung isang sabi nila, kasi daw po, hindi daw pwedeng baguhin ang Daniel chapter 9 verse 24 to 27. Kung ano daw yung na-prophesy doon ay talagang mangyari. Yes, sino ba nagsabi na babaguhin yon? Ha? Sino ba misabi? Talagang ipofulfill ng Panginoon yon. Pero, alam nyo ba na maraming pagdating sa fulfill, talaga ipofulfill yon. Pero alam nyo ba na maraming repentance ang ginawa ang Panginoon in time past para lamang mapaganda
at matupad ang kanyang mga plano? Kasi hindi raw pwede na i-move yung tribulation period. Kaya ang naka-move lang daw sa tribulation period ay yung pag-implement ng dispensation of grace. Umpisa sa Acts chapter 1, mali yun. Ang nakapamove sa tribulation period na 1 week na hinihintay pa sa 70th week sa Book of Daniel, ang nakapamove noon ay ang extension na 1 year. Hindi yung ang dispensation of the grace of God. Hindi yun ang napamove. Okay? Bakit? Bibigyan ko kayo ng mga example sa Biblia na nagbago ng desisyon ang Panginoon. Yes, Panginoon, God is do not change. He is God forever. But He sometimes change His action. Tingnan mo. Bibigyan ko kayo ng example. Exodus chapter, kasi sabi nila, hindi daw pwede yung extension ipalit sa tribulation period. Bakit yung dispensation of grace na kaya? Hindi nyo lang alam yung extension sa Luke chapter 13. Yun kamo ang dahilan dyan. Or ayaw nyo lang tanggapin upang maitama nyo yung doktrina nyo na si Peter at kanyang mga kasama pumasok na sa dispensation of the grace of God, member na rin ng BOC, dahil nga Acts chapter 1 is dispensation of the grace of God na. Mali yun. Bigyan ko kayo ng example na yung God nag-change na kanyang mga plano. Okay? Exodus 32 verse 7. Exodus 32. Alam nyo to, si Moses, sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, iko-consume ko lahat ng mga Hudiyo. Kasi nga, gumawa sila ng molten image ng baka at nagsamba sila. Ito, verse 7. And the Lord said unto Moses, Go, get thee down. Ando doon si Moses sa Mount Sinai. For thy people which thou broughtest out of the land of Egypt have turned aside quickly out of the way, which I commanded them. They have made them a molten calf, and have worshipped it, and have sacrificed thereunto, and said, These be thy gods, O Israel, which have brought thee up of the land of Egypt. Gumawa ay yung Israel ng molten calf, at sinabi ng mga leaders doon, except Aaron, na ito yung Diyos nyo na nagpalabas sa inyo galing sa Egypt. Okay? Verse 9. And the Lord said unto Moses, I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. Yan, tigaan ng mga tingkoy ng mga tao. Ang Diyos, talagang minsan napuno din sa Israel. Then sabi niya, verse 10, Now therefore, let me alone. Sabi ng God kay Moses, pabayaan mo ako, that my wrath may wax hot against them. Na ang galit ko sa kanila ay uminit pa ng uminit. And I will make of thee a great nation. Nako, biglang nagbago yung isip ng Panginoon. Instead na yung lahi ni Jacob, ang Israel, ay gagawin niyang great nation, ang lahi na lang ni Moses ang gagawin niyang great nation. Tingnan mo, papatayin niya lahat ang Israel dahil nga mga tingkuyan. Ngunit yung gawin niyang great nation, si Moses na. Ang lahi na lang ni Moses. But, tingnan mo verse 11. And Moses besought the Lord, his God. Nangabay si Moses sa kanyang Panginoon. And said, Lord, why does thy wrath wax hot against thy people? Bakit naman umiinit ang iyong galit sa iyong mga tao?
which thou hast brought forth out of the land of Egypt with great power and with a mighty hand. Na itong mga tao na to, pinalabas mo sa Egypt with great power and mighty hand. Then sabi niya, verse 12, wherefore should the Egyptian speak and say, for mischief did he bring them out to slay them in the mountains and consume them from the face of the earth. Turn from thy fierce wrath and repent to this evil against thy people. Sabi ni Moses, Lord, ano na lang sasabihin ng taga-Egypt? Dinala mo itong mga tao na to na mga tig-aulo ng mga tao, patayin dito sa wilderness? Alam mo, tingnan mo, napaka-close ni Moses kay God. Dahil yung mga sinabi ni Moses, pinakinggan ng Panginoon. Gusto niya patayin ang mga Hudiyo, iwanan niya na lang si Moses, at si Moses na yung gagawin niyang great nation. Naintindihan niyo ba yan? Di ba? Yan yung sabi ng Panginoon diyan. Okay? So, ngunit, sabi ni Moses, Lord, tatawanan na tayo ng mga taga-Egypt. Anong sasabihin ng mga taga-Egypt? Matigas na yung ulo ng mga tao na yun. Kaya kinuha sila ng Panginoon nila at dinala sa disyerto at pinatay doon. Sabi ni Moses, ito, bakit ko nasabi na ang close ni Moses sa kanyang Panginoon? Bakit? Sabi ni Moses, turn from thy fierce wrath. Repent o iwanan mo, magbago ka sa iyong sobrang galit. And repent from this evil against thy people. Tingnan mo. Evil ang gagawin, tasana ng Panginoon sa kanyang people kasi papatayin niya Hindi ibig sabihin ang Lord gumagawa ng evil. Yung gagawin niya na pag-consume, pagpatay sa mga tao niya sana, sa mga Israel, masama. Ano yun? Evil yun in the sense na it was God's judgment unto them. But hindi gumagawa ang Lord ng evil. But listen to this. Yung pain ni Moses sa Panginoon, sabi niya, remember Abraham, Isaac, and Israel, thy servants whom thou swearest by thine own self, and said unto them, I will multiply your seeds as the stars of heaven, and all this land that I have spoken I will give thee. I will give unto you your seed, and they shall inherit forever. Grabe na sinabi ng Panginoon ni Moses, pinaalalahanan niya yung Panginoon. Naalala mo ba yung sinabi mo kay Abraham, kay Isaac, kay Israel? Na yung lahi mo ay maggagawin kong marami, then will inherit sa lupang ibibigay ko sa iyo. Verse 14, anong nangyari dito? And the Lord repented of the evil which he thought to do unto the people. Tingnan mo. Nag-change. Ibig sabihin ng repent, nag-change ang mind ng Panginoon. At hindi na niya pinatay o kinonsume ang mga Hudiyo lahat at iwan lang sana si Moses. Kaya yun din yung nangyari doon sa 70th week. Instead na yung tribulation yung mangyayari na masusunod doon sa cut off of the Messiah, nagrepent ang Panginoon na dapat i-cut off na yung Israel. Nagrepent siya at pinakinggan ang prayer ni Jesus Christ at anong nangyari? In-implement yung 1-year grace period extension. Kaya hindi pa yon dispensation of the grace of God. Okay? Yun. Kaya nga ang hirap. Ang hirap kasi yung ano pa? Gusto nyo pa ng example na nag-change ang mind ng Panginoon? Na instead na gagawin niya, sinet aside niya muna at iba yung kanyang ginawa? Meron pa. Tingnan mo dito sa 1 Chronicle chapter 21. 1 Chronicle chapter 21. Ito yung nangyari kay David.
yung tumaas yung pride ni David at pinasensos niya yung lahat ng kanyang military. Okay? Pinasensos niya yung lahat ng kanyang military. At nung may sinsos na niya yung kanyang military, nagalit yung Panginoon sa kanya, at pinapili siya ng tatlong klaseng judgment. Okay? Yung mamamatay, yung magkaroon ng matatalo siya sa kanyang kalaban, no? Tatlong buwan siyang matatalo sa kanyang mga kalaban, habulin siya ng mga kalaban, or pestilence. So pinili ni David yung pestilence. At meron yung tawag doon, yung angel na pumapatay ng mga tao. There are 70,000 plus Israelites na namatay noon. At alam mo ba na nagrepent ang Panginoon? Na sana tuloy-tuloy pa yon, pero nagbago ang isip ng Panginoon at ipinatigil niya yung pagpatay sa mga Jews. Tingnan mo dito, verse 14, So the Lord sent pestilence upon Israel, and there fell of Israel 70,000 men. 70,000 ang namatay. Pinagpapatay ng angel. Okay? Ngunit tingnan mo, verse 15, And God sent an angel unto Jerusalem to destroy it. Magpapadala pa sana ang angel doon sa Jerusalem para i-destroy ang Jerusalem. And as he was destroying, at habang dinidestroy na ng angel ang Jerusalem, the Lord beheld, and he repented of the evil, and said to the angel that destroyed, It is enough, stay now thine hand. Tama na, sabi ng Panginoon, itigil mo na ang pagpatay. Stay now thy hand. So ano ang doon nangyari? Nag-change ang Panginoon. He decided to stop his killing bilang judgment sa pride ni David during the time, who initiated the census of his armies. Pinasinsos na David yung kanya army, pinaibilang niya. Ang dami. Kaya, dahil doon, parang pride yon na ipinagmamalaki niya. I'm a mighty king. I have so many 8,000 from Israel, 5,000 from Judah. Yun yung army ni David during the time. So, mukhang tumaas yung pride niya, pinarusahan siya ng Panginoon. Ngunit nagrepent yung Panginoon, nagbago ng isip. Kaya yun din nangyari. Dapat i-cut off na yung Israel, kasi sabi nga ng Panginoon, cut it off. Doon pa lang sa pagkamatay ni Jesus Christ sa cross, dapat ma-fall na yung Israel. Mag-start na yung tribulation period. Ikaso nga, ano nangyari? Ang 70th week, mag-start na dapat. Ano nangyari? Nag-change ang mind ng Panginoon because of Christ's prayer. Anong sabi niya? Lord, let this year alone, for I will dig around it, around the fig tree, and I will put dung in it, na baka palang magbunga, worthy to receive the kingdom. Pag hindi nagbunga, cut it down. Kaya doon sa Acts chapter 7, hindi pa rin sila nagbunga, hindi pa rin sila nag-receive ng kanilang Messiah, kahit na yun yung preaching nila Peter doon, believe in the name of the Lord Jesus Christ, have faith in the name of Jesus Christ, nireject pa rin nila pag-preach ni Stephen doon sa Acts chapter 7. Kaya doon sila na-fall, doon sila na-cut off. At doon naman, sa chapter 8, that was persecution of the Jewish church. The persecutors, ang nag-persecute sa kanila si Apostol Paul mismo. But in chapter 9, Apostol Paul have an encounter
with the Lord Jesus Christ, who went down from heaven, no, to earth just to meet Apostle Paul on his way to Damascus and revealed to him the dispensation of the grace of God, the mystery program that the Lord Jesus Christ will now save a group of people by way of believing in His death, burial, and resurrection. And that group of people will be called the church, the body of Christ, that God will bring to heaven in time of rapture to live there in heaven forever and ever. Yan ngayon ang nangyayari. Ha? Wala ngayon ng turo para sa kingdom sense ang dapat ituro sa mga believers na dadalhin ng Panginoon doon sa langit in this mystery program ng Panginoon. Yan po kasi hindi naintindihan itong mga moderate dispensationalist na ito na mirong 1-year extension program na nilagay ang Panginoon dahil sa prayer ni Jesus Christ diyan sa Luke chapter 13 verse 6 to 7. Ay akala nila na umpisa pa lang sa cross, umpisa pa lang diyan sa chapter 1 ng Acts, dispensation of grace na yan. Kaya sila ni Peter daw at mga naligtas doon, kasama na rin daw dito sa church, the body of Christ. No. That is a wrong doctrine. That is why you should not listen to these people. Because these people will just teach you false doctrine, faulty doctrines that will lead you to believe a lie. That is a lie. Because that is not biblical. That is not true. Kung hindi totoo, tawag dyan, lie. Yun lang, ganun lang kasimple. Ha? Then, alam nyo, tomorrow, ituturo ko pa kung bakit hindi pwede na yung mga doctrine, kasi ito yung ginagawa nila, yung doctrine sa prophetic program ng Panginoon, ay ipapasunod din nila sa mystery program ng Panginoon. Ito pa, ituturo ko bukas, additional na teaching kung bakit hindi pwede magsama ang church, the Messianic Church or the Jerusalem Church, ay hindi yan sila pwede magsama ng mga believers sa dispensation of the grace of God. Hindi sila pwede kasama doon sa langit. Kasi nga, kaya nga tingnan mo, kay Paul lang inireveal yung rapture, kasi ang members of the body of Christ, the church, the dispensation of the grace of God, yan lang po ang dadalhin sa langit irarapture. Sila ni Peter, hindi na dadalhin yun sa langit irarapture dahil nga ang sa kanila promise is bodily resurrection to enter the earthly kingdom of Jesus Christ. There is no logic for God to bring them to heaven tapos dadalhin naman sa langit, sa lupa ulit. Kaya nga, tinanong ko nga doon kaso lang, na-i-block yata ako doon sa Word of Lies Philippines, Word of Truth Philippines, na-block yata ako doon. Kasi, yung tanong ko lang naman, kung naniniwala kayo na si Peter kasama sa body of Christ, since na ang body ni Christ dadalhin sa langit, pag rapture, saan yung verse na nagsasabi na si Peter bababa dito sa lupa para mag-reign kay Christ kasama ng kanyang mga kasama? Dahil nga mag-reign sila kasama si Christ sa kanyang earthly program. Bakit? Mauupo sila bilang 12 judges of the 12 tribes of Israel. Saan yung verse na yan? Punta tayo sa Matthew chapter 19. Matthew chapter 19. Ito. Matthew chapter 19. Sabi niya dito, nagtanong kasi si Peter Then Peter, verse 27, Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all,
and followed thee. What shall we have therefore? Verse 28. And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, kailan mangyari ito? During the return of Christ in His second coming. When the Son of Man shall sit in the throne of His glory. Kailan mangyari yan? Na si Christ mag-sit in His throne of glory. Paghari na niya dito sa kanyang earthly kingdom. Ye shall also sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Uupo sila bilang judges ng 12 tribes of Israel. Yan yung essence, yan yung bakit mayroong 12 apostles para sa Israel. Hindi ka nagtataka bakit 12? Kasi nga, maghahari sila dito sa lupa kasama si Kristo, uupo bilang 12 judges kasi mayroong 12 tribes ang Israel. Bakit si Apostol Paul nag-iisa lang doon? Kasi isa lang yung body ni Christ, the church. Hindi kailangan doon ang 12. Ha? Kasi hindi pwede, kaya hindi pwedeng uupo or makasama sila ni Peter sa church, the body of Christ, kasi isa lang ang kailangan doong apostol. Si Apostol Paul lang, at yung mga sekundary niya, apostol, hindi niya ka-level yun. Sekundary lang niya yun. Whereas si Peter at yung kasama niya, level talaga yun na apostol. Kaya hindi pwede si Peter sumama din doon sa mga 12 apostol kasi hindi pala si Paul pwede sumama sa kanila ni Peter, sa grupo ni Peter, kasi wala nang upuan si Paul kung kasama din siya. I-12 lang yung tribe ng Israel. Meron lang 12 trono sa kingdom ni Jesus Christ, sa earthly kingdom. Saan pa uupuin si Paul? Ha? Saan siya pa uupuin? Kung apostol din siya ng kasama nila ni Peter. Saan siya pa uupuin? Wala siyang upuan. Kawawa naman si Paul. Kasi nga po, iba yung kanilang destination. The church, the body of Christ, will be caught up to heaven. Kaya mayroong mystery caught up rapture. Sa body ni Christ, walang tinuturo. Out doon sa church, the Messianic church, walang tinuturo doon na caught up or rapture. Bakit? Kanila bodily resurrection. Sa atin, caught up. Then forever tayo in heaven. Kasi wag po natin i-twist yung Bible just to fit our doctrine. Hindi po. Kaya kagaya isa pa to. Talagang isa pa to. There is only one faith, one baptism. Alam naman nila yun. Sila naniwala din eh. Nakinig ako sa kanila, sabi nila, tama yun. There is only one baptism in the body of Christ. Pero bakit nila dagdagan ng isa pang water baptism? Isino kayo? Magaling pa kayo sa Panginoon? Magaling. Isa lang, gagawin yung dalawa. Ay nako, talaga. Oh. Ano kayo? Korektor? Kayo ba gumawa ng Bible? Bakit nyo dagdagan pa ng water baptism? Isabi ngayon, there is only one baptism. God said it. Who are you to correct the Bible? At gagawin nyo bang dalawa? Moderate, dispensationalist. Is there any authority given to you by God to change the Bible? To make two baptism? To make two in this dispensation of grace? Where did you get your authority? Diyan pa lang technical knockout na bakit pa tayo makikinig dito? Diyan pa lang sa baptism na yan, knockout na ito. Nagtuturo na ng mali. Gagawing tama ang mali. Gagawing tama ang mali. Dadagdagan ang baptism. Mali na yan Kasi ito yon. Ang reason nila, figure like. Saan makikita yung kailangan yung figure like? Like figure. Saan yung makikita na kailangan ng like figure? Yan So bukas, kasi medyo late na tayo, dadagdagan natin to. Why you should not listen
to moderate dispensationalists in the Philippines. Dadagdagan pa natin yan kasi medyo sumubra na yung oras natin. Baka abutin tayo ng 2 oras. Ano? So, thank you so much. At kung meron po kayong mga tanong dyan, tanong nyo lang at atin pong sasagutin yan. Ano? Pag meron tayong time. Okay? So, thank you po sa inyong pag-join sa ating Bible study. Sa ulit po, ito po yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. At bago po tayo mag-close, sa mga hindi pa nakakasigurado ng kanilang kaligtasan, para po maligtas sa panahon ito ng Dispensation of the Grace of God, ay mananampalataya lamang na si Jesus Christ ay namatay, bayad po ng inyong mga kasalanan, ng ating kasalanan, at siya po ay inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw upang tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Yan po ang gospel na makakaligtas po sa panahong ito ng Dispensation of the Grace of God. Wala na pong kailangan ang water baptism because water baptism will make the cross of Christ of non-effect. Maliwanag po yan. Huwag na po natin baguhin ang sabi sa Biblia sa pakikinig at paniniwala sa ibang nagtuturo ng water baptism ay kailangan pa dahil yan po ay like figure. Okay? At yung iba naman magsasabi na it is the first step of obedience. Wala pong mga verses na ganon. Wala po. Hindi po nila alam kung bakit may water baptism. Dahil po yan, ang nation Israel ay magiging nation of priests. Kaya ang priest po kailangan ng washing of water before they will perform their priestly office according to the book of Exodus na utos po sa kanila. Magandang gabi po at marami pong salamat at bukas po abangan nyo po ang karugtong ng ating Bible study. Bakit po hindi pwede na yung grupo nila ni Peter ay makakasama sa church, the body of Christ? Alam nyo po, kahit nga si Barnabas, nagiging apostol din po yon sa mga Gentiles. Acts 14:14, pero hindi po yon member ng body ni Christ. Bakit po? Ay kinatulong lang po siya. Nirecruit lang po siya ng Holy Spirit upang magtulong lamang kay Paul. Pero hindi po yon naligtas sa doctrine or sa gospel ng church, the body of Christ. Ang gospel sa dispensation of the grace of God. Dahil nga po si Barnabas ay ligtas na po doon sa grupo panila ni Peter na gospel of the kingdom. Okay po? So, good night po at magandang gabi. Grace and peace po sa ating lahat. At magko-close na po tayo sa ating pag-aral ngayon. Ama na banal, nagpapasalamat po kami sa panahon na ito na binigay mo po sa amin upang makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat po sa aming mga friends na nag-join sa aming Bible study ngayon at salamat sa mga kapatid namin at higit sa lahat. Salamat po sa iyo at sana po ang iyong salita ang na-lift up, ang iyong pangalan po ang aming na-lift up sa gabing ito. Maraming salamat po. In the name of Jesus Christ. Amen.